hiningi po nila sa full reservation is 350,000. So, buuan 600,000 na po yung nailabas kong pera sa unit. So, chinek po namin yung records ni Cabreros Realty Corporation. And as per our database, October 9 of 2023, nag-apply po sila for business retirement or isinara po nila yung negosyo nila. So, hindi nasagot ni Merly kung bakit for auction yung bahay mong binili. Try natin i-ring si broker. Tignan natin kung sasagot ang sinasabing broker na ito. Okay, sige. Bigyan natin isa pang ring para makita nila na tinawagan natin ng 2 beses. Sige, isa ba? Okay. Mukhang wala nang busy na. No, nalaman na siguro na ine-ere. Ang susunod na hakbang po niyan ay pagpapadala na po ng kahilingan, sulat kahilingan, doon po sa broker na ituloy yung kanilang kasunduang ibigay yung bahay. Kung hindi man, ibalik yung pera plus yung interest panahong ito'y hindi nagamit plus danyos perjuicios. Ganun po yung tatakbo rito. Pwede rin po siyang sampahan ng kasong kriminal. Sampahan niyo muna ng kaso sa piskalya, sampahan ng kaso sa hukuman, at kung mag-aaregluhan sa hukuman na po para may paspas ng husgado, may pirma ng judge. Ako po si Rowena Avila, isang OFW, single parent. Lumapit po ako dito sa hashtag Ipabitag Mo para idulog yung aking problema tungkol po sa bahay na na-acquired ko year 2022. In-introduce po sa akin ni Ms. Charm Lagasca si Ms. Merly Cabreros na broker at in-offer niya po sa akin yung pasalo na bahay ng kanyang pamangkin through Pag-ibig. And then June 4 nitong taon, pumunta ako sa unit namin para maglinis kasama ang anak ko at merong isang nanay na pumunta doon sa unit at sinabi niya nga sa akin na nanalo yung anak niya sa bidding. Gusto ko na lamang po na ibalik nila lahat ng nagastos ko, yung full payment ko na 350,000 pesos at 250,000 pesos para sa house improvement po na kabuuan ng 600,000 pesos. Lutang yung isip ko kasi yung binigay nila sa akin na problema na yan sa work na yan na ina-expect ko na maayos na dahil syempre yung goal namin sa OFW, single parent, para sa anak mo yun in the future. Kasi may iwan ko siya mag-isa, lalo na isa lang siya, walang kapatid. So ako gusto ko lang din naman na i-secure yung future niya. Pero yun nga yung ginawa nila na panloloko. Anong in-offer sa'yo ni Merly Cabreros na nagpakilalang broker ng Cabreros Realty? Yung una po kasi may isang unit siya, yung unang tinignan namin, baka din po, pero nakuha din po yung kaagad. So yung second unit po na nakuha ko ngayon, yun po yung inalok nilang pangalabas sa akin. Saan saan location yung second unit, ma'am? Sa Selina Royal po yan, ma'am. Sa Bacoor, Cavite din po. Okay. Ano raw status nung ano na to? Sa kanya ba to? Sa kakilala niya to? Sa pamangkin niya po, kay Michelle Dean. Actually po si Michelle Dean, nakilala ko rin po sa office niya. Kasi doon din po nag-work yun. Okay. So sinabi po nila sa akin, nung kapatid niya, nung kasama po namin nag-site viewing, na yung property na yun, awarded po sa pamangkin niya. Kaso po, binitawan na kasi nga po, gusto nila sa General Trias na po yun tumira. So, in-acquire mo yung property, ma'am. In short, binili mo yung house and lot. Opo. Okay. Magkano na po nailabas nyo para sa bahay na to? Babuan 600,000 na po yung nailabas kong pera sa unit. Ako, malaki-laking pera na rin po yun, Ma'am Rowena. Anong status ng bahay ngayon? Nasa yung pamangalaga o nandun na sa nagkiklaim na sa kanya raw dahil nanalo siya sa Pag-ibig? Nasa akin pa po, ma'am. Nasa akin pa po, ma'am. Pero yun na nga po, diniscuss po sa kanila. Within 3 months na naayos ng nanalo, makukuha po yung bahay. Anong sinabi ng broker mo? Yan, Rowena, si Merly Cabreros, siya nagbenta sa'yo nung property. Binalikan mo ba siya? Bakit parang may problema yung bahay? Opo, nag-meet po kami after that nung June 2022 kasi pinilit ko po sila na mag-meet kami sa unit. Kasama niya po yung kapatid niya. Huwag ko daw pong bitawan yung unit kasi na-improve ko na kasi possible daw po na mag-back out yung nanalo. Kasi nga po, wala daw po sheriff ang Pag-ibig. So kung may nakatira po. Pero mali yun kasi dapat
tinanong mo ba bakit for auction, bakit for bidding yung bahay na binili mo? Bakit niya nilagay for auction? Tinanong ko po yun, ma'am. Tinanong ko po kung bakit, anong nangyari. Tapos nung nag-iikutan po kasi yung sa tanungan nila sa GC na may nanalo ba sa bidding na ganyan. Tapos yung po na si Ma'am Irish na nag-reply na meron na nga daw po. Nasagot ba yung tanong mo kay Marley? Ma'am Rowena, diretsuhin na lang natin, ha? Kasi ang problema dito... so hindi nasagot ni Marley kung bakit for auction yung bahay mong binili. Opo. Kabilang linya ngayon si Sir Romel Olimpo, siya po ang BPLO Chief sa General Trias Cavite. Gusto lang namin malaman, Sir Romel, kung yung broker po kasi ay parte ng Cabreros Realty, kung meron po bang license or registered business po ba itong Cabreros Realty sa LGU po ng General Trias Cavite? Okay po, ma'am. Sa part po ng BPLO, so chinek po namin yung records ni Cabreros Realty Corporation. And as per our database, since 2016, may business permit po sila. Pero last October 9 of 2023, nag-apply po sila for business retirement or isinara po nila yung negosyo nila. And base po dun sa certificate of retirement na na-issue po sa kanila, nag-stop sila ng operation noong June 2023 due to bankruptcy. And upon receipt po namin nung email nyo po from BITAG, nagpa-dispatch po kaagad kami ng joint inspection team sa area to determine kung talaga bang, to verify po kung nagsara po talaga. And upon checking po, iba na po yung mga business establishment na located doon sa address na naka-register po sa amin. Okay, Sir Romel. Naku, kung ganito po yung sitwasyon, Sir Romel, mukhang wala tayong, kumbaga, constricted tayo sa maitutulong kay OFW kasi parang hindi na nag-exist yung business, in short. Opo, sa tingin ko po more on legal action na po talaga ang kailangan pong i-consider po ng ating complainant. Tama, Sir Romel. Ang bitag lang naman, Sir Romel, chinecheck lang namin kasi kung may reklamo na po under Cabreros Realty, hindi po maganda kung nagbe-business pa sila ongoing ngayon. Pero na-confirm nyo naman sa amin, sir, na stop operation na sila dahil nag-submit na sila ng business retirement nga na binabanggit nyo. Yes, ma'am. Okay. Salamat po, Sir Romel, for clearing this up. Salamat po. Thank you po. Medyo tricky, Sir Carl, kasi hindi natin alam kung sino ba yung legal na may-ari ng bahay. Kung may siyempre, kiniklaim nung sa kabila na panalunan sa auction, siya naman, kiniklaim niya na binenta sa kanya ng isang realty na mukhang may business permit naman at that time. So, we have to really look dun sa mga documents kung sino talaga. Pero siguro for the situation-wise, makikita kasi dito imposible is, of course, yung baka posible yung sa auction. Kasi bakit nagkakaroon muna si Rowena in the first place ng problema sa pag-occupy sa lugar kung yung mismong, I think yung nag-occupy ngayon is yung nanalo sa auction. Tama, sir. So, yung mukhang may nagka-problema talaga is yung itong Cabreros Realty. Try natin i-ring si broker, tignan natin kung sasagot ang sinasabing broker na ito. Okay, sige, bigyan natin isa pang ring para makita nila na tinawagan natin ng 2 beses. Sige, isa ba? Okay, mukhang wala nang busy na. Nalaman na siguro na ine-ere. Okay, punta na tayo kay Attorney Batas, Mauricio, BITAG resident lawyer, now on the line. Magandang umaga po muli, Attorney Batas. Magandang umaga po muli, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po muli ng mga kabayan nating nasa ipabitag. Yes, sir. Ang problema dito ni Ma'am Rowena is, syempre, nagbayad siya ng mahigit 600,000 pesos para dun sa sinasabing bahay through a realty, Cabreros Realty, and hanggang ngayon wala pa rin nangyayari dun sa sinasabing pag-turnover ng bahay o kahit man lang i-refund. So, given attorney na sarado na yung sinasabing kumpanya, anong magagawa ni Ma'am na susunod na hakbang niya para dito sa case niya? Ang susunod na hakbang po niyan ay pagpapadala na po ng kahilingan, sulat kahilingan, doon po sa broker na ituloy yung kanilang kasundo ang ibigay yung bahay. Kung hindi man, ibalik yung pera plus yung interest panahong ito'y hindi nagamit plus daños perjuicios. Ganun po yung tatakbo rito. Pwede rin po siyang sampahan ng kasong kriminal. Ang kaso dyan sa Article 315, estafa po yan. Bakit po estafa? Pagpapanggap po yan na may kakayahan yung broker na magbenta at ibigay doon sa complainant natin
yung pong house and lot sa halagang 600,000 pesos. Pero lumilitaw, wala pala, gaya po ng ipinakikita ng pangyayari. Panlilin lang po yan, pang-uumit kasama ng pera. Estafa po yan, na dahil 600,000 pesos, mataas po ang parusang pagkakabilanggo niyan. Ang isa po pong kailangan saliksikin sa Registry of Deeds, doon po sa lalawigan o sa lungsod kung saan nando doon ang pabahay, upang alamin po natin kung yan po bang lupang yan titulado na. Kanino nakatitulo? Nakatitulo ba yan sa dating may-ari? Nakatitulo ba yan sa bagong may-ari? Nakatitulo ba yan sa broker o sa developer? Regardless kung kanino po nakatitulo, kailangan pong lagyan ng tatak, yung pong tinatawag natin, Ginoong Carl Tulfo, na adverse claim. Sa ilalim po kasi ng Presidential Decree 1529, Property Registration Decree, ang batas sa mga ari-arian sa Pilipinas, ng Ferdinand Edralin Marcos pa ang may akda noong pong panahon ng martial law. Nakalagay po dyan, kung pwedeng maghabol ang mga tao, tatakan ng titulo upang masabing siya ay may karapatan sa lupa na binabaliwala. At dahil dyan, mag-ingat ang mga gustong bumili dyan sa lupang yan. Bago po ako bumalik dito sa Qatar, nag-message po yan si Mang Merly Cabrero sa group chat po namin. Gusto niya po makipag-settle sa attorney niya po. Kaso po hindi na po ako nag-reply sa GC namin kasi nga po dumulog na po ako sa ipabitag mo. So hindi na po ako nag-reply sa kanya. Tsaka sinabi ko rin po kay Ma'am Charm, yung taga-EUP, na kung pakikipag-settle sa akin, baka magkano lang din po yung ibigay sa akin. Tapos hindi na po ako babayaran eventually po. Papagurin lang ako pabalik-balik. Kaya po dumulog ako sa ipabitag mo para meron po talagang matatag na mamamagitan sa amin po. Sige, Ginoong Carl, sandali po ha. Yes, yung po ganyang settlement na mga usapin, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, kailanganin po sa harap na ng abogado yan. Paumanhin po ha, masyadong binibigyan ko ng importansya, kahalagahan yung abogado. Kasi po, pag magsasettle, kagaya po nung itinatatinig na pangamba ng ating panuhin mula po sa ibang bansa, magkakasundo-sundo, ngawa-ngawa lang po yan, bunga-bunga nga. Mas mabuti na po na may abogado, gagawa po ng kasunduan, compromise agreement, at yan po ipipirmahan na magkabilang panig, at pagkatapos, yan ang gagamitin para po maging matatag ang paghahabol sa kasunduan. Pero ang payo po natin lagi, Ginoong Carl, kahit po sa mga bagay na aksidente, di po ba pinapayo natin sa aksidente, huwag kayong magpapareglo kagad sa pulis o sa kanino pa man pagka nangyari aksidente. Sampahan nyo muna ng kaso sa piskalya, sampahan ng kaso sa hukuman, at kung mag-aaregluhan sa hukuman na po para may basbas ng husgado, may pirma ng judge. Ginoong Carl. Okay. So I think, attorney, more or less meron siyang dalawang options dito. It's either one, na talagang ituloy yung sinasabing kaso sa korte, or two, makipag-areglo with the presence of the said attorney. Tama po ba? Tama po kayo. Absolutely correct, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Attorney Badas. Okay, so balik tayo, Ma'am Rowena. So sana naman, Ma'am, ay naliwanagan kayong ngayong araw sa susunod nyong hakbang. Pwede naman kami siguro tumulong sa pag-check dun sa DSUD, sa pag-ibig, and even sa Registry of Deeds. Siguro matulungan ka namin dun, Ma'am. Pero sa usapang legal, ay maganda, Ma'am, na pag-usapan siguro off-air yung susunod yung hakbang para dun sa usapang legal. Okay sa inyo, Ma'am? Okay po, sir. Maraming salamat po, sir. Salamat po sa team niyo po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Rowena. Kaya ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban ka at di kayo iwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Ako po
si Merly Cabreros po, taga General Trias, Cavite po. Ako po yung isa sa pagmamayari ng Cabreros Realty Corp. Position ko po doon under ni Ronel Ibanez sa Sales Director po ako, isang accredited sales agent. Andito po ako para ipaliwanag po doon sa nireklamo ni Ma'am Rowena Avila po na ang property niya na gusto niyang makamit, hindi po naibigay. Ako humingi ng kapatawaran at humingi ng paumanhin sa mga nangyayari dahil ang pulot dulo po dito ay nanggagaling po ito sa isang taong nagtiwala po ako na hindi lang naman si Ma'am Rowena po ang nabiktima, kundi madami po sila. Kaya po nagsarado ang company ko na matagal ko nang pinaghirapan. Nagsimula ang company ko noong 2016. Pinaghirapan ko po yun. Naglaho lahat dahil sa mga taong nanloko sa akin. Kaya ako yun nandito para humingi ng paumanin sa lahat ng naka-avail sa property, ng lahat na nagko-complain. Humingi ako ng paumanhin. Nilakasan ko lang po ang loob ko para malaman niyo ang lahat ng kung ano ang nangyayari sa akin. Wala na po akong bahay, wala na akong sasakyan, wala na rin po yung negosyo ko. Isa na lang po akong isang ordinaryong tao na ang hanap buhay ko ngayon ay naggugulay at prutas na lamang. Down na down po ako ngayon. Yung iba hindi ko pa na-refundan dahil hindi ko po kaya talaga i-refund ang mga pera na ibalik dahil sobrang laki po. Ang pera naman na naibigay niya sa company, naibayad ko rin naman po sa taga-process ng pag-ibig na yun ang pinagkatiwalaan ko lahat-lahat na siya ay nagpakilala na taga-pag-ibig siya. Ito po ang ebidensya na siya ay nagpakilala sa amin na taga-pag-ibig siya, na natangay ang pera ko, ang pera ng mga buyer na gusto lang dito silang magkabahay. Pangarap po nilang magkabahay at pangarap ko rin na mabigyan ng bahay ang mga taong iyon. Yun po yung mission ko dati pero naglaho lahat. At pinag-pray ko na lahat ng ito maintindihan niyo po. Ang mga buyer na nagagalit sa akin, ang mga buyer na walang inisip kundi kasuhan ako. Sana makapag-antay kayo na makabangon ako dahil hindi ko po tatakasan po ang lahat ng mga nakapagbayad sa akin. Nakapag-monitor na rin po ako sa lahat ng mga binayaran ko. Kahit paunti-unti, antayin niyo na lang po akong makabangon muli. At saka, Ma'am Rowena, huwag po kayong mag-alala. Sisikapin ko po na makabayad po ako sa iyo, na maging maayos na po lahat at naway magkabahay kang muli. Yan lang po. Ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa hashtag ipabitag mo, lalong-lalo na po kay Sir Ben Tulfo at sa buong team ng Bitag. Dahil nagkaroon po ng agarang solusyon ang dinulog kong problema. Maraming salamat Sir Ben Tulfo, na may marami pa po kayong matulungan na OFW na katulad ko na naloko. God bless you, sir, and mabuhay po kayo. Thank you.